Hi! So, alam naman natin ngayon na mahirap ang panahon ngayon gawa ng pandemic and kailangan lahat ng tao maging healthy and kailangan malusog yung pangangatawan natin para hindi tayo dapuan kagad ng mga sakit. Recently, ang asawa ko na operahan due to appendicitis. So, simula noon, ah, naisipan namin na kumain ng mas healthy na pagkain. By the way, kung gusto nyo makita yung experience namin throughout the surgery, andito siya. Yan. So, check nyo yung vlog. Then, dahan-dahan naming dinagdagan yung mga gulay sa pagkain namin, especially malunggay. Kasi nga, sabi nila, malunggay daw, isa sa mga best na gulay and pinakamasustansya. So, inisip din namin na gumawa ng malunggay tea. It's not an ordinary vlog kasi lahat naman ata merong vlog tungkol sa malunggay tea. Pero siguro ang sa akin, magte-take ako, first day ko magte-take ng malunggay tea. Gagawin ko siyang vlog every week. Magbibigay ako ng comments and testimonies kung ano magiging pakiramdam ko after taking malunggay tea for a month. So, subaybayan natin yon. Pero sa ngayon, gagawa tayo ng malunggay tea and papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, meron akong pinatuyong malunggay dito for 2 days lang naman to. So, yung iba, ang ginagawa nila, hindi nila tinatanggal sa tangkay. Sinasabit nila yung tangkay kasi may mga dahon at saka papatuyuin nila. So, ang sa akin, tinanggal ko na yung dahon. Binilad ko siya sa araw kasi kung tuwing tanghali dito sa lugar namin, sobrang init talaga. So, ginamit namin yung opportunity na yun para magpatuyo ng malunggay. Once na patuyo na siya after 2 days, ito naman yung gagawin natin. Tingnan nyo na ngayon yung tuyong malunggay. Reason kung bakit natin siya ilalagay dyan is para mas maging dry siya at saka lumutong. Hindi ng apoy lang para lang hindi siya masunog. So, gagawin nyo lang siya. Malalaman yung okay na siya pag narinig nyo na medyo mas lumulutong yung malunggay. At saka guys, yung amoy pala ng malunggay habang tinutoast nyo siya, mabango. Sobrang bango. So, ayan. Toast natin siya. Siguro mga 1 to 2 minutes nyo lang siya gagawin. Mas malutong siya. Tapos kung may nakikita kayong tangkay-tangkay, tanggalin nyo na. Hindi naman siya ganun kainit. Tamang init lang para lang lumutong siya. So after 1 minute, hahangulin na natin siya. Babalik natin siya sa lalagyanan. Babalik natin siya sa lalagyanan. So ayun na siya. Nahulog na mas crunchy yung tunog niya. Mas malutong. Mas malutong yung tunog niya. Mas madali siyang madurog at gawing powder. Pagkatapos, ilalagay nyo na siya sa blender. Tandaan nyo siyang ilagay. Once nalagay nyo na siya sa blender, pwede nyo na siyang
i-blend para madurog yung mga dahon into a powder. Kung wala naman kayong blender, pwede nyo ilagay yung malunggay leaves sa parang plastic na clear. Tapos doon nyo siya pukpukin ng dahan-dahan para maging pulbos. At pag natapos siya, nilagay ko na siya sa isang mangkok. Ito na itsura niya. Powdery na siya. So, ayan siya. Siyempre, hindi magiging tea ang isang tea kung walang tea bag. So, bumili na rin ako sa Shopee ng tea bag. Napakamura lang niya. 168 pesos siya. So, ito yung itsura niya sa malapitan. I think 50 pieces ang isang pack. So, bumili ako ng dalawa. Ang presyo lang niya 168 pesos. So sulit na. May 100 tea bags ako na pwede ko paglagyan ulit ng mga susunod kong malunggay tea leaves. So pag all set na lahat, lagay nyo lang yung malunggay powder sa tea bag and good to go na ang inyong malunggay tea leaves. All you need is a cup of tea and a hot water. Thank you! At so yun nga po yung madaling paraan ng paggawa ng malunggay tea. I hope you enjoyed watching. Stay safe and stay healthy. Thank you for watching. Bye!